tong mga hindi nakita. Hindi pwedeng ingay ang bantayan ng katotohanan. Lakas si MD Defense Martin Romualdez from Kickback Claims. Ayan po madami po sumusuporta kay Romualdez. Inulit ko, kapag si Romualdez po talaga ay sangkot, bibiray natin yan. Bebengay natin yan. Pero, nakita nyo naman po, puro Hershey. Puro Hershey. Wala pa rin. Puro Hershey. Pero saludo tayo kay Ombudsman. Talagang nakita niya merong negligence. Okay yon. Saludo tayo. Bibiray natin siya yun. Negligence. Ang part ni Speaker. Pinabayaan niya eh. Diba? Hindi niya naasikaso. Pinagkatiwala niya kay Saldico. Ayan nangyari ngayon. Napindeo. Negligence. Tama si Ombudsman doon. Tama nga naman. Sabi ko sa inyo, bibirayin natin yan. Pero ngayon lumalabas, bakit si BBM at si Romualdez lang ang main character ngayon? Anong nangyari sa pirma ni Chi sa Bicam? Nililiis tayo eh. Diba? Nililiis tayo eh. Kung sino yung ulit na lang tong sinasabi ko. Kung sino yung nakapirma sa Bicam, pusang ina ka, Chis. Wala kang puso kahit meron kang heart. Ikaw ang nakapirma sa Bicam. Ikaw ang binabanggit ni Saldico. Ikaw ang tahimik ngayon. Iyot-iyot, dai, mabakal ang pagkatao. Diba? Kasi nga, sugo ka din ng demonyo, Chis. Kinausap mo si Saldico para maiyot-iyot dai nyo. Para mabakal mo ang pagkatao. Diba? Magkasabot kayo ni Saldico. Inamin naman sa video eh. Magkasabot kayo ni Saldico para maisakatuparan mo ang alin? Ang 142 billion mong insertion na ipinamudmud mo sa mga kapwa mong kaalyadong demonyong senador na nasasangkot ngayon. Diba tama kami? Tama kami o ano? Tama kami. Wala kang puso. Wala kang puso, hayop ka! Kita mo to. Wala na yata tayong internet. Dito tayo, namuputol. Secret in the Senate. The ghastly budget insertion of Chis Escudero. Ayan di ba paulit-ulit na lang to. Yung insertion ni Chis, bakit hindi nyo inuungkat? Yung Marcos at Romualdez, lagi na lang sila. Paano yung insertion? 142 billion yon. Binabanggit nyo yung 100 billion ni BBM. Sinabi ni Lacson, hindi naman totoo. Dito tayo sa 142 billion. Legit na napamudmod ni Chis. What the fuck? Huwag tayong magtanga-tangahan dito. Chis Escudero inserted 142 billion, Your Honor. Mr. Ombudsman, I want to talk to you tomorrow. Okay? Because if it is analyzed, if you analyze this well, how can they diba? Napapabigol pa rin ako. Day. Iyot-iyot, day. Hindi pa rin mawala yung iyot-iyot, day. Papabikol ako eh. I-English na ako eh. Napapabikol pa ako, day uli eh. Ngayon, Tagalogin na lang natin para hindi tayo magbikol. Iyot-iyot na yan eh. Okay?
Paano sila ngayon nagpipiesta? Paano sila nagpipiesta ngayon sa 100 billion? Mami Irene, salamat po, Mi. Thank you po, Mi. Thank you, Daddy Armin. Thank you po. Paano sila ngayon nagpipiesta sa 100 billion daw ni BBM? Si Chis Escudero na tahimik, na hindi naman siya si Mark Villar. Yung 142 billion niya, lantaran to. Kitang-kita natin. Davao, Bulacan. In-insert niya yan dyan. Tahimik ka, ngayop ka, Chis. Ha? Ma'am Lorena Fajardo, salamat po. Dapat maingay din tayo sa 142 billion ni Cheese. Dapat maingay din tayo dahil dinamay ni Saldico si Cheese. Okay? Huwag tayong selective. Yung kay BBM, wala pa yun. Kumbaga, grabe pala, no? Grabe. Mamaya talakayin natin yung sinabi ni Lacson. Grabe pala yun, no? Grabe. Wengli, thank you, Wengli. Thank you. Grabe pala yun, no? Grabe pala yung nangyari, no? Sabi ko nga sa inyo, naniwala na kayo sa akin. Inabuso nila si BBM. Oy, Ma'am Joey. Hello, thank you, Ma'am Joey. Thank you po. Sabi ko sa inyo Nakaalala nyo, di ba yung kinuwento ko na kahapon? Kinuwento ko na, sorry po sa kausap ko na mga ka-meeting ko dyan sa Malacanang na ibanggit ko kahapon. Sorry po mga sa Malacanang ha. Alam nyo naman ako Malacanang Yung bugso ng damdamin ko pag ginaano si BBM na napakabait na presidente, talagang sumasabog yung damdamin ko Sorry Malacanang nabanggit ko. Pero BBM, pwede mo pa rin ako pagkatiwalaan. Tayo na lang, sa circle na lang natin paikutin to. Ha? BBM. Kaya na magtiwala. Tignan mo yung Yusek na yan. Tapos yung isa yung Bersamin. Kita mo nangyari Sa atin na lang to, BBM. Ako, pagtitiwala, salamat sa... Tayo na lang mag-usap. Ha? Tayo na lang mag-usap. Huwag mo nang kausapin yan. Okay? Tayo na lang. Diba? Kaya nga po tayo nagtataka ngayon. Biro mo, kung hindi in-expose ni BBM to, paano na tayo sa Senado? Paano na tayo? Paano ang bansa? Paano tayo mga Pilipino? Paano ang kinabukasan? Kung walang presidente naglalakas loob dito, di ba? Kung wala si BBM na naglalakas loob, tapos isasabihin nila sa atin, hindi matutupad yan kung walang pirma ni BBM. Bobo yung nag-iisip ng ganon. Bobo si Sara, bobo si Pulong, bobo si Digong, bakla si Baste. Chuchu pala yan! 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 Diba? Bakla yan si Baste. Kahit anong gawin niyang tutuwad-tuwad, mahilig siya sa Nutella. Yun lang yun Biro mo kung hindi po nilakasan ni BBM ang loob niya. Paano tayo ngayon dito? Mukha tayong tanga. Araw-araw po tayo nagtatrabaho, kukurakutin lang ng mga senador na to. Anong klase yan? Anong klase naman yan? Ganyan ba ang gusto natin sa ating mga gobyerno? Kung si Sara ang naupo dito, kita-kita nyo, di ba pinakita ko kahapon? Naka-ready nang maiproklama. Nakabarong yarn. Wow. Ano ba tawag doon? Filipiniana. Wow. Manulumpa na Ay. Naunsyame. Diba? Dumako na tayo ngayon dito. Dito po kay Amy Marcos tungkol sa pamilya at anak niya.
Anak na thank you na Amy. Ito po, pabigyan natin to si Amy Marcos. Kasi po, talagang nakakababahala to na hindi man lang magpakumbaba. Akala mo naman, sobrang taas, pero sa babagsak mo, sa baba. Ha? Ha? Kahit sobrang taas ka sa bagsak mo, sa baba. Ha? Kahit anong Shopee mo, kahit umorder ka sa Alibaba, hindi ka pa rin uubra. Umorder ka sa Shopee, sa Alibaba ng kaibigan, hindi yan makakapagpababa ng init ng ulo ng mga Pilipino sa agaya mong. Ha? Hindi ka marunong magpakumbaba. Kaugnay ng paratang ni Senator Amy Marcos laban sa Pangulo at First Family, kunan natin ng reaksyon ang political analyst at columnist na si Dr. Antonio Contreras. Magandang hapon po, Dr. Contreras, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po. Maraming salamat for having me. Okay, Dr. Contreras, mabigat po ang mga paratang ni Senator Amy laban sa kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pamilya nito. Ano po kaya sa tingin ninyo ang motibo ng senadora para paratangan niya ang kapatid sa harap ng libo-libong dumalo sa INC rally? Alam mo, sa kulturang Pilipino, kapag tayo may away sa pamilya, nag-aaway tayo. Pero pagdating sa public, hindi we don't wash ang yung ating mga dirty na labahin sa public. So, medyo nakakagulat ito at nakalulungkot. Something must have pushed the senator to do this, and it's an act of desperation. Yung paglaglag niya sa kapatid niya ay talagang sa tingin ko ay nakalulungkot. Now, as to whether it's true or not, maraming mga argumento na nagsasabi na, yung iba nagsasabi na alam naman na natin yan, pinag-uusapan na yun nung panahon ng eleksyon, nabato na yan, ibig sabihin niya, na-consider na yan, at siya pa rin ang ibinoto ng tao. At may mga nagsasabi naman na objectively, scientifically, si Pangulong Marcos ay napabalitang noong 1983, nagkaroon siya ng operasyon na kung saan dinonate niya ang kanyang kidney sa kanyang tatay. And so, alam naman... Oy, maraming salamat po, Ma'am Baby Leonard Aquesua. Maraming salamat po, Ma'am Baby Leonard. Ayan po dito tayo sa katotohanan. BBM have donated his one kidney to the great president Apu Lakay, Ferdinand Adrian Marcos. Okay? And in the Medical Society Association of the Philippines, que sera. Okay? If you donated or you have only one kidney left, okay, you must take good care of your body because you have only one kidney. You must be healthy at the times. You must be, you know what I'm saying? You cannot abuse yourself. So, if the president have only one kidney, do you think the president with that condition of the body, asthmatic, he cannot take or be surrounded by smoke? Okay, like the interview in Karen Davila when the classmates or when he's in school, many of his classmates is marijuana. You know, how can you do this, Amy? You're so chin. Miss Minchin. Ha? Oh my God. Conspiracy. Sarah? Miss Minchin? Sarah? Miss Minchin? Patayin mo si BBM? No joke.
batang 90s Kaya pala ngayon lang natin na-realize yun Kaya pala, niloloko lang tayo ni Miss Minchin. Kunyari, inaapi niya si Sarah. Magkasabwat pala kayo! Magkasabwat pala kayo! Sarah, Miss Minchin, pinagtagpo! Ating scientifically, kapag isa lang ang kidney mo, mahirap na mag-cocaine. Ginugol ko ngayon, ChatGPT ko yan, talaga namang mahirap kung papaniwalaan natin si Senator Marcos na mula pa nung 1980, mula nung bata pa si President Marcos nagdodroga na at hindi naman siya kundi cocaine. Ay dapat ngayon ay nakita-kita niya sa katawan niya. So may mga ganung klase ng analysis. But whatever it is, ang tanong bakit ngayon lang? Bakit ngayon siya nagsalita? Bakit timing na ngayon? Tuloy ang mga iba nagsasabi na talagang itinapo na ni Senator Marcos kung ano man yung kauli-uling hibla ng pakikipag-ugnay niya na maganda sa kapatid niya. Na para bagang ginagawa niya to para tulungan talagang bumagsak ang kanyang Kapatid. ang pagbagsak ng kanyang kapatid at para ang kanyang kakapin si Sara Duterte ang maging presidente. Yun ang naglalaro sa isipan ng mga tao. And to us Filipinos, Oy, maraming salamat, Stephanie Nugas. Thank you po. Tandaan po natin yung sinabi natin kahapon. Tandaan po natin. Sa timbangan ng buhay, in the kilowatt hour. Okay? Sa timbangan ng buhay, in the kilowatt hour, hindi natin pwedeng ipagpalit. We cannot replace ang ating pamilya, our family. Kasi naman, because of them, sila ang dugo na dumadaloy sa ating katawan. They are the blood that is running to the veins. Okay? Ang politika ay politika. The politics is politics. Pero ang pamilya, hindi mo pwedeng ipagpalit sa politika. Don't be so idiot, Amy. Kasi ang pamilya, kasama mo yan sa hirap at ginawa kahit ampong ka. Even though you are Sampid, you've been recognized as Marcos, even your face is triangle. Diba? Am I right? Tama naman eh. Is that right? Oh. Hindi po natin yan. Sa timbangan po, laging pamilya. Ang politika, instrumento ka ng pagtulong sa ibang tao. Pero pag pamilya, yan ang iyong pagkatao. Bakit mo uunahin ang ibang tao kesa sa sarili mo? Nagbigay sa'yo ng pagkatao na yun ang iyong pamilya, na kahit inampong ka, na kahit ang mukha mo ay hugis triangulo, inabsorb ka para lang maging tao ka pero talagang malahayop ang isang katulad mo. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi
Kislap ng salapi, nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutosang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira. Sasagpangin nila mga walang kaluluwa. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutosang kainin